أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وقدست أسماؤه وتعالت صفاته ولا إله غيره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ipaliwanag natin nung huling pag-uusap natin ang ilan sa mga mahalagang himala o mga klase-klase ng himala na nagmumula o na natutuklasan sa Banal Quran. At ngayon ay ipagpatuloy natin ang pagpapaliwanag. Katulad ng nasabi na rin natin na ang dahilan kung bakit ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagbibigay ng himala sa bawat sugo o propeta na kanyang pinapadala upang patunayan na sila ay propeta. Ibig sabihin, ito'y kanilang katibayan na sila ay sugo na pinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung kanilang mga himala na ibinigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanila na hindi pare-pareho, depende sa kung ano ang tugma o karapat-dapat sa panahon na kung saan sila ipinadala. Katulad nung ipinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Musa alayhis salam, ang mga tao nun ay magaling sa salamangka o sa magic, kaya isa sa pinakapangunahin sa binigyan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Musa alayhis salam ang kanyang tungkol na nagiging malaking damuha o damuhalang ahas. At nung ipinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala si Isa alayhis salam, ang mga tao ay naging kilala ng panahon niya sa galing sa panggagamot. Kaya ang ibinigyan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na galing o himala kay Isa alayhis salam ay katulad ng kanilang galing na mayroon sa kanilang panahon na yun. Paggagamot ng mga may sakit, at nakahigit doon ay si Isa alayhis salam na paggagamot ng mga sakit na wala ng lunas, at mas higit pa ron, nakakabuhay siya ng patay sa kapahintulutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At itong mga himalang ito ay patuloy na napapakinabangan o nakikilala na nalalaman ng mga tao hanggat ito ay nandoon pa o hanggat hindi pa masyadong matagal ang mga panahon na nakalipas sa pagpadala ng sugo. Ibig sabihin, nung nawala na yung mga sugo na ito ay patuloy pa rin hanggat sa unti-unti nang nanghihina ang kanyang kanyang epekto sa mga tao dahil wala na rin yung mga propeta na binigyan ng himalang ito. Kaya dahil doon ay katulad sa sabi natin, bawang propeta ay meron sa sariling himala, kaya lang yun sa katagalan na nawawala na yung epekto ng himala na yun sa mga tao, lalo na kapag wala na talaga yung propeta o wala na rin tunay ng mga tagasunod. At nung dumating na ang plano ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na tatapusin niya ang pagpapadala ng mensahe sa pinakahuling sugo na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay tiniyak ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na manatili ang kanyang din. Ibig sabihin, sinigurado ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin na hindi mawawala ang kanyang din, ang kanyang religion, ang kanyang batas. At bukod sa mga himala na nakikita, nararamdaman, ibig sabihin yung mga material na bagay na mga nakikita na nangyayari sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, ng mga himala, katulad ng tulong ng tubig mula sa kanyang mga kamay, at katulad ng pag-iyak ng puno, at pag-tasbih ng mga bato, at marami pang iba. Higit pa rito sa mga pangyayari ito, katulad ng pagbiyak ng buwan, na
na nagawa ng Propeta sa biyahe ng buwan. Bukod doon sa mga bagay na yun, na yung sabihin ng mga bagay na yun ay may katapusan. Dahil kapag nakalipas na, nakakalimutan na. Ay nagbigay ka sa mga tao ng himala na higit pa roon, na ito'y manatili sa mga tao hanggang sa katapusan ng daigdig. Ito nga ang banal na Quran. Na kung saan, ito ay patuloy ang kanyang nilalabas na himala. Ibig sabihin, dumidepende sa sitwasyon, dumidepende sa generation, dumidepende sa kaalaman na inaabot ng tao. Kaya sa ito'y matutuklasan ng mga kaalaman ito, mga kaalaman na ito, ay nakikita niya kung gaano katibay ang banal na Quran, ganoon na rin ang sunan ng Propeta sallallahu. Kaya katulad nga nung hadith na nabanggit na rin natin, sabi ni Prophet Muhammad sallallahu, "Ma min al-anbiya nabiyyun illa u'tiya min al-ayati ma mithluhu amana alayhi al-bashar." Sabi ng Propeta sallallahu, walang sino man sa mga propeta na ipinadala, kundi bawat isa sa kanila ay pinagkalooban ng mga palatandaan na kung saan sa pamagitan ng mga palatandaan na yun ang naging dahilan ng pagpaniwala ng mga tao sa kanila o pagsunod ng mga tao sa kanila. Wa inama kana liutituhu wahyan. Samantalang sabi ng Propeta sallallahu, bakit ay pinagkaloob sa akin na himala ay revelasyon, wahy. Utituhu awha Allahu ilayya, na ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa akin, arju an akuna aktharahum tabi'an yawm al-qiyamah. Dahil doon ay inaasahan ko, hinihiling ko na sana akong pinakamaraming tagasunod kaysa kanila, kaysa mga naunang mga propeta. Itong halos na ito ay nabanggit sa Sahih al-Bukhari. Ngayon, isa sa mga napakahalagang himala ng banal na Quran ay yung mga tinatawag na al-i'jazul ilmi. Ibig sabihin ng i'jazul ilmi, ang karunungan, kaalaman na ibinibigay o ibinigay ng banal na Quran na kung saan hindi maaari na matututunan ang mga kaalaman ito noong kapanahon ni Prophet Muhammad sallallahu habang siya nabubuhay. Ibig sabihin sa panahon na iyon ay walang sino man ang natututo ng kaalaman ito. Samantalang ito ay napapalugod sa aklat na ibinigay sa Propeta sallallahu. Kaysa dito sa napakahalaga, yung tinatawag na sa wikang Arabic na ilmul ajinna, ang kaalaman patungkol sa sanggol, kung paano ito nabubuo. Siyempre kasi, katulad ng sinabi sa atin ng mga Quran, yung unang-una dun sa ayaw na magiging natin dito, sa Fussilat, sabi ng Allah, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Walang pag-ailangan, ipapakita namin sa kanila ang aming mga palatandaan sa mga kalawakan at sa kanilang mga sarili. Kaya mag-umpisa tayo sa ating mga sarili. Ha? Ang tinupin ng kasamantala na pagkakitanin ng himala na yun, o mga bagay na yun, mga palatandaan na yun, yung mga walang panampalataya. Sabi na pala, hatta yatabay na lahum annahu al-haq. Upang mapatunayan niya ang mga Quran ay totoo. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Hindi pa ba sapat sa Allah at tagapaglikha na iyong Panginoon na kung saan lahat ng bagay ay witness siya, kung sila lahat ng bagay nakikita niya. Sa isang kaya, sa Surah Al-Dariyat, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, wa fis sama irizqukum wa ma tu'adun. O bago yung sabi niya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Sa inyong mga sarili, hindi ba ninyo napag-aralan, napapansin o nakikita? Ibig sabihin, pag-aralan ng mga sarili. Dahil doon, ay nais natin umpisahan ang kaalaman bilang himala na binibigyan ng mga Quran sa kung paano nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tao sa sinapupunan ng mga ilan. Kaya itong kaalaman na ito, mga kapatid, na tinatawag na ilmul ajinna, ang kaalaman patungkol sa mga sanggol, ay matindi ang pag-aaral ng mga eskola, mga paham ng Islam, patungkol sa bagay na ito, dahil isa ito sa napakahalagang bagay na kung saan sabihin natin, mas magaling natin intindihin kung nais natin, dahil tayo mismo, Kaya ito yung pinag-aralan ng mga eskola ng Islam at parehong both side ng pinag-aaral nila, sa side ng Quran at sa side ng science. Alhamdulillah,
Sabi nga ng mga scholars, kapag totoo ang science, sigurado totoo ba sa Quran. Kapag hindi totoo ang science, sasalunod sa Quran. Kaya, yun na nga, napatunayan na lahat na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran ay tugma sa science. Kasi ang science, sinikaro patungkol sa mga nilika ng Allah at ang Quran ay salita ng Allah. Ay ano yung versikulo ng banal na Quran patungkol dito? Suratul Mu'minun, Surat 23, ayat 12 and 14. Sabi ng Allah, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Katunayan, nilikha namin, sabi ng Allah, ang tao na ang kanyang lahi ay nagmula sa tin, sa putik o sa alabok. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Pagkatapos, ito ay ginawa namin, sabi ng Allah, na mag-umpisa, so pagkatapos ng pinakaulihin na pinanggalingan natin, ay napapadami ang lahi natin sa pamagitan ng nutfa. Ibig sabihin yung sperm ng babae at lalaki na fi qarar al-makin, kung saan ito ay nilalagay sa isang sigurado o ligtas na lugar. Ibig sabihin yung sila puno na nila, tinutuloy dito. So, makhalak ng nutfa ta'alaka. Pagkatapos, nalika namin, sabi ng Allah, ang nutfa at nagiging alaka, nagiging dugo o namumuong dugo. Fakhalak na lalaka tabugwa. Pagkatapos yung namumuong dugo ay nagiging namumuong laman. Fakhalak na lumugwa ta'idama. Pagkatapos, yung laman na yun ay nagkaroon ng buto. Fakasaw na l'idama lahma. Pagkatapos, dadamitan namin, sabi ng Allah, ang buto na panibagong laman. Suma ansha'na wa khalqan akhar. Pagkatapos gagawin namin, sabi ng Allah, na panibagong nilikha. Fatabarak Allah ahsanul khaliqin. Bulhati sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang pinakamabuti sa lahat ng mga manlilikha. Kaya yun yung yung tuyugto ng pangyayari na kung paano nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tao sa sinapupunan ng ina. Okay. Itong kaalaman na ito, para sa mga scientists, mga kapatid, o para sa mga doktor na nag-aaral ng medisina, makabagong kaalaman. Makabagong kaalaman. At isa pang versikulo ng Quran, sabi ng Allah, وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا, ayon sa nabanggit surat Nuh. Katunayan, sabi ng Allah, nilikha namin kayo ng atwara. Kumbaga, makakayug-tuyug-to. Isipin, mag-umpisa ganito hanggang sa nabubuo. Sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kaalaman na ito ay halos walang nakakaalam. Ibig sabihin, ang pinakabasihan ng nila, kung ano sa Quran, yun na yun. Kumbaga yung kaalaman na malalim na pag-aaral patungkol sa bagay nito ay wala silang kaalaman. Pagkatapos, pagkalipas pa ng mahigit 10 siglo, mahigit 10 siglo, ay halos ang mga tao, ang paniniwala, ang mga tao, ay ang paglikan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa tao, ay yung mismong nagpumpisa sa maliit na tao. Usually this word. Itong maliit na tao na ito, ay yun to yung dugo ng regla ng babae. Yun ang unang pananaw. Sabihin, nanggaling doon, sa dugo na yun, yung maliit na tao na yun ang lumalaki, malaki na malaki. Okay. Yung iba naman, sabi na nandun doon sa pinaka maliit na bagay kung sa dugo na napapaloob doon sa sperm na galing sa babae. Yung iba naman sabi nila, hindi. Galing sa lalaki. Allah. Kaya ganun ang pananaw ng maraming tao mula nung pahangkat nung nandun ang Quran kasi after ng pagka-sulat ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mahigit 10 siglo. Okay. Hanggang sa natuklasan ang patungkol sa bagay nito na medyo napapalapit. Ibig sabihin, yun nga kasi iba't ibang sinasabi na
noong 17th century ng Gregorian calendar o 18. Hanggat pagdating nung papasok nung 18 na century ng Gregorian calendar ay meron isang scientist. Hindi ko lang nakita sa hinahanap ko sa ibang libro lalo sa English kung sino tong scientist na ito. Ang kanyang pangalan kasulat sa wikang Arabic ay si Bala Nazali. Hindi ko lang kung Italiano o ano na kanyang lahi. Ito ay lumitaw ang kanyang kaalaman nito noong 1775. 1775. Na itong scientist na ito ay binago niya ang lahat. Kumbaga, sinalungat niya ang lahat ng mga naunang mga paniniwala o pananaw o kaalam patungkol sa bagay nito. At pinatunayan itong scientist na ito na ang tao ay nanggaling sa pinagsamang similya ng babae at lalaki. Ay hindi lang yung sa babae lang o sa lalaki lang o hindi sa dugo ng regular ng babae, kundi ito ay nagmula. It's a mix. Katulad nung nabanggit sa Banal Quran, sabi ng Allah, Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaj. Katunay, sabi ng Allah, dinikha namin ang tao mula sa similya na amshaj. Hindi naman ang amshaj, pinaghalo. Mix. Nabtalihi. Pagkatapos ay yung talagang hinahalo ng aswang hanggat sa mabubuo. Sa kapahintulutan ng aswang tala. Okay. Itong kaalaman na natuklasan ng scientist na yun na lumitaw noong 1775 ay tugmang-tugma doon sa hadith na isinalasa ng Muslim na ang unang-unang sahaba na nakapagsabi itong hadith na ito ay si Abdullah ibn Mas'ud. Anong sabi ni Abdullah? Sabi niya, marra Yahudiyun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuhaddithu ashabahu. Sabi niya, habang nagpapaliwanag ng Prophet sallallahu sa kanyang mga tagasunod, kanyang mga sahaba, ay mayroong Hudyo na dumaan. Faqalat Quraysh. Sabi ng mga Quraysh, Ya Yahudi, inna hadha yazum annahu nabi. Kung titignan natin ng hadis, mga kapatid, ay parang sama ka nangyari. Pero hindi ko rin na-research kung saan nangyari ng hadis. Pero ang nagsabi kasi mga Quraysh, maaaring sa Madina rin, kasi mga Hudyo nasa Madina rin, sa Makkah. Okay. Ang mahalaga, authentic na hadis ito, nasa Sahih Muslim. Sabi mga Quraysh, Ya Yahudi na hadha yazum annahu nabi. Sabi na, ikaw bilang Hudyo, ano masabi mo kasing tao na ito? Inaangkin na siya propeta. Sabi siya, Faqala, sabi ng Hudyo, La as'alannahu an shay'in la ya'lamuhu illa nabi. Sabi na kung kayo, tatanong ko siya ng isang bagay na ang kaalaman na ito o bagay na ito, walang sino na nakakalam kundi ang propeta. Sabi nung ni Abdullah, ayon sa kanyang tukukwento, Faja'a hatta jalas. Dumating yung Hudyo, dumating sa propeta sa hanggat ng upo. Sumakala, pagkatapos sabi ng Hudyo, Ya Muhammad, mimma yakhluqul insan. Tinanong niya, sabi, O Muhammad, saan nagmula ang paglikha sa tao? Anong sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Ya Yahudi min kullin yukhlaq min nutfatir rajul wa min nutfatil mar'a. Sabi nung Prophet kay sunod sa Hudyo, sabi niya sa bawat tao na nilikha ay nagmula sa similya ng lalaki at similya ng babae. Fa amma nutfatur rajul, may paliwanag pa. Sabi niya ang similya ng lalaki, nutfatul ghalidha. Ito ay kumbaga malapot. Minhal azm wal asab. Na kung kaya doon sa similya ng lalaki na malapot, doon nagmula ang buto at ugat. Wa ba nutfatul mar'a? Samantala sabi niya ang similya ng babae, nutfatun raqiqa. Ibig sabihin na hindi masyado malapot o hindi malapot. Minhal lahm wad dam. Ako kaya doon nagmumula ang laman at dugo. Sige, laman at dugo ng tao.
فقال اليهودي هكذا كان يقول من قبله. Sabi na ganun yung sinabi ng mga nauna sa'yo. Allah. Kaya, itong mga ganitong salita, kung hindi revelasyon na galing sa Allah, sana mapulit ni Prophet Muhammad sa mga ganong kaalaman. Hindi naman siya nag-aaral ng science, hindi siya nag-aaral ng medisina. Nasa diseto sila nakatira. Ibig sabihin nun, talagang yun ang patunay na sinabi ng Allah sa mga Quran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Si Prophet Muhammad ay hindi lang sasabi ng anong bagay na galing sa kanyang sariling pananaw, kundi ito ay revelasyon na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, doon sa nabanggit natin kanina, versikulo ng Quran, doon sa kung paano ang yugto-yugto na kung paano nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tao sa sinapura ng babae, ng ina, unang-una sabi na dito yung tinatawag na nutfa, na ito, katulad na sinabi ng Prophet Sallam, ayon sa sinabi ng Prophet, ayon sa versikulo ng Quran, sabi ng Allah, inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaj nabtali. At tunay, sabi ng Allah, nilikha namin ng tao mula sa similya na pinaghalo. So, similya ng babae lalaki, ayon sa alis ng Prophet Sallam. Itong ayon ito ay nasa surah al-Insan, surah 76, ayon ng 2. Yun yung unang-unang, yung pinaka-umpisa. So, pinaka-umpisa ay similya na galing sa babae lalaki na pinaghalo. Pangalawa, kasunod mo nito kagad na yun, sabi niya, tawrul alaka. Ibig sabihin yung dugo. Actually, sabi ng mga scholar ng tafsir, kung saan nanggaling yung salitang alaka, ay nanggaling doon sa wikang Arabic na alaka. Wa huwa al-iltisaq wa at-ta'liq bi shay'in ma. Sabihin, pagkapit, kumapit, sabihin, alak ala bi shay', sabihin, kumapit sa isang bagay. Ito ay, kung titignan natin, ay tugma-tugma dun sa sinabi ng mga scientists o mga doktor na yung sperm ay kumakapit dun sa, kapag naghalo na, kumakapit dun sa sinapupunan ng babae. Sabihin, ano pa siya? Sabog-sabog pa eh. Hindi pa nagsama-sama. Yun ay mangyari sa unang linggo nung pinaghalong sibilya. At yung alaka, doon din, isa rin sa kahulugan doon, tingnan pati yung kahulugan mismo, ay talagang piling-piling ng alayang kahulugan na tugma doon sa katotohanan. At tinawag din ng alaka na ito ay dugo. Siyempre kasi dugo, dumilikit din. Diba? Dugo na kung saan, isa sa mga kahulugan niya, yung dugo na matindi ang kanyang pagkapula. Sabihin, pulang-pula. At sa isa namang kahulugan ng alaka ay dugo na namumuong dugo. Okay, yun yung pangalawang, kasi pagkatapos ng pagiging sperm niya ay magiging dugo. Okay, yung pangatlong yugto, sabi niya, mutuga. Sabi niya, Ibn Kathir, isa sa mga mufassirun, sabi niya, mutuga, qit'atun kal-bid'a min al-lahmi la shakla fiha wala takhlir o la takhtir. Sabi niya, ang mutuga, ito ay katirambot na laman. Maliit lang. Na halos wala siyang itsura. Mga maputi na walang anumang ibang kulay. Na sabi na, qadru ma yumdar. Na laki nga, kasing laki na kung ano yung kaya mong sabihin na nguyain. Mabot ay yung pagmumuya. Tulad ng ginagawa, kumakain kayo, nagmumuya kayo. Sabihin natin hindi yung buong bibig, kundi sa kanila lang, ha? Bilang tayo parang mabot. Al-mabot, yung sabihin, yung pagmumuya ka. Kaya mutuwa, sabihin, kadrama yung dar. Yung sabihin, yung sapat lang na kaya na tulad ng choyka na kinakain natin. Kaya, sa isang versikulo naman na Suratul Hajj, sabi ng Allah, ثُمَّ مِنْ مُطْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ
wa ghayri mukhallaqa. Sabi niya, pagkatapos ay magiging mudga, ibig sabihin magiging laman na mukhallaqa. Ibig sabihin na mukhallaqa, meron na siya tsura. Ay sa kayo, kabila sabi niya, ghayri mukhallaqa, wala siyang tsura. Walang kulay. Kaya, yun yung pangatlong yugto ng paglika. Pang-apat, sabi niya, idham. Hindi lang nahulugan na yung laman ay magiging buto, hindi. Kundi makakaroon ng buto. Ay sabihin yung laman, makakaroon ng buto. Kumbaga, panibagong mukha ng laman, makakaroon na siya ng buto. At makakaroon nila mga maliit na ugat. Nakatulad sila na fakhalaq na liqama, fakhalaq na mukha pa igama. Gagawin namin, sabi ng Allah, ginawa namin yung namumula na magkaroon ng buto. Kaya, siyempre wala tayong kasing dito, magahin. Dapat kumamit tayo ng yung presentation, pakita yung sakto. Siya lang susunod. Okay, ang pang-apat. Sabi niya, kiswatul idham. Ibig sabihin, magdamit doon sa yung buto ay magkaroon ng panibagong laman. Na katulad sila ng Allah, fakasod ng idham lahma, dadamitan namin, sabi ng Allah, yung buto ng panibagong laman. Ibig sabihin, magkakaroon ng panibagong laman. Madadamitan yung buto. At ganun ang paliwanag ni Ibn Kathir. Sabi ng mga doktor, mga scientists, pinaghiwalay nila yung merong dalawang yugto na kanilang ginawa dun sa kung paano nabubuo yung sanggol dun sa sinapunan. Unang-una sabi nila, yung tinatawag na al-marhalatul janiniya. Ibig sabihin ng janin, yung talagang kumbaga hindi pa siya tao. Yun ay sa loob ng mula 6 hanggang 8 linggo. Yun ay, kumbaga, hindi pa siya kumpleto. Pagkatapos doon, ang kasunod doon tinatawag na al-marhalatul humayliya. Ibig sabihin, tao na siya na mabilis na kanyang paglaki. Ibig sabihin, after 2 months, pagpasok sa pangatlong buwan, medyo, kumbaga yung tiyan ng babae, medyo konti din ang lumalaki. Kasi lumalaki na ng medyo mabilis na. Samantala yung pinag-usapan natin, mula una hanggang pang-4 na yun, ay napakalit pala. Kaya nga, mudugay, so nalit pa lang siya. Kaya yung panghuli, sabi niya, al-nash'a al-ukhra. Nung sinabi na, thumma ansha'na khalqan akhar. Pagkatapos sabi ng Allah, ay gagawin namin buo na isang tao, kahit maliit pa lang, pero kompleto na, at yun na yung lumalaki. Kumbaga, hindi lang yung katulad ng itsura natin talaga na, pero sabi nandun na lahat. Nandun na lahat ng mga alam natin na nasa parte ng katawan ng tao. Ngayon ay sa ikawalo mula sa ikawalong linggo hanggang sa ika-10. Doon mag-umpisa, mula sa ikawalo hanggang ika-10, doon mag-umpisa yung tao na siya. Tao na siya na mabilis na kanyang paglaki. Kaya, hindi lang Quran ang nagpaliwanag nito mga kapatid. Pati, ang propeta sa kanyang hadis ay pinaliwanag niya. Unang hadis, na mabasa natin patungkol dito, ay hadis na si Muslim, ibang Muslim ang nagsalaysay, na ang sahabang nakapagsabi pa rin sa Abdullah ibn Mas'ud. Ano ang sabi niya? Sabi ni Abdullah ibn Mas'ud, haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Sinabi sa amin ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam na kung saan siya ang as-sadiq al-masduq. Ibig sabihin ng as-sadiq, totoo. Totoo ka rin sinasabi. Al-masduq at pinapaliwalaan. Pinapaliwalaan ka rin sinasabi. Anong sabi ng propeta ayon sa paliwanag ni Abdullah ibn Mas'ud ayon sa Sahih Muslim? Sabi niya, inna ahadakum
la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma. Sabi na, ang isa sa inyo ay binubuo ang paglikha sa kanya sa sinapupunan ng kanyang ina sa loob ng 40 araw. Sumayakunu fi dhalika alaqatan mithla dhalik. Pagkatapos sabi niya, sa loob din ng 40 araw na yun, ibig sabihin yung ipagbabago pala ng format na yun, hanggang pang-apat na yung tunang paglikha sa tao, ay doon lang sa loob ng 40 araw na yun. Sabi niya, at ito, sabi ng mga scholar ng Islam, ito ang pinaka-authentic at pinakatugma na hadis doon sa sinabi ng Allah at doon sa totoong pangyari. Okay. Sabi niya, sumayakunu fi dhalika alaqa. Pagkatapos ay magiging laman sa loob ng 40 araw na rin na yun. Na katulad din nun. Sumayakunu fi dhalika mudghah. Pagkatapos magiging laman. Dugo, pagkatapos magiging laman sa loob ng 40 araw na yun. Sumayusalul malak. Pagkatapos, kapag nandun na yung nabuo na, ipapadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang anghel. Kaya katulad na madalas na paliwanag natin, hindi lang si Isa a.s. ang merong anghel na pinadala para gawing tao o magkaroon ng buhay. Hindi ba sinasabi natin sa Shahada Isa bin Maryam, kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Salita ng Allah na ibigay kay Maryam at kaluluwa na galing sa Allah. Sino nagdala? Anghel. Sino anghel? Si Jibril. Okay. Dito, hindi si Jibril, pero special po rin na anghel. Paano sa tao na yun? Kaya sabi ng Allah, sabi ng Pagkakala sa Allah, thumma yursalul malak. Maputos ang Allah ng isang anghel. Fayanfukhu fihi ar-ruh. At dadali ng anghel na yun, ang kaluluwa na galing sa Allah. Special. Katulad ng paliwanag natin patungo sa wahi, na ang kaluluwa ay galing sa Allah, kaya ang kailangan ng kanyang kabubuhay ay wahi. Wala bi'arba'y kalimat. At uutusan ng Allah, yung anghel, na isulat ang 4 na utos. Ano yung 4? Sabi niya, bikat birizqihi. Isusulat kung ano ang kanyang kabuhayan ay kabubuhay. Wa ajalihi, gaano kahaba ang kanyang buhay. Wa amali, ano ang kanyang magiging gawain. Yun ang pala ito. Pang-apat sabi niya, wa shaqiyun aw sa'id. Siya magiging masaya ang kanyang buhay o hindi. Magiging malungkot. Okay. Yun yung unang hadis. Pangalawang hadis, kimuslim pa rin. Pero ang nagsaray si Abu Hudhaifa ibn Usayd, anong sabi niya? Sabi niya Abu Hudhaifa, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza marra bin nutfati 42 layla." Sabi ng propeta, kapag nakalipas na doon sa similya ang 42 gabi, 42 layla, ba'atha Allah ilayha malakan. Magpadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ng anghel, fasawwaraha. Kumbaga sa ukilan niya eh. Ang tawag ito? Uhugisan niya. Okay. Uhugisan niya yung tao. Sino? Yung anghel na inutusan ng Allah. Wa khalaqa laha sam'aha. Gagawin niya yung kanyang pandinig. Wa basaraha ang kanyang paningin. Wa jildaha ang kanyang balat. Wa lahmaha ang kanyang laman. Wa idamaha ang kanyang buto. Summa qala, pagkatapos sabihin ng anghel, Ya Rab, adhakarun am untha? Sabi niya, tagapaglikha Allah. Lalaki ba o babae? Babae. Ibig sabihin doon sa after 42 days, malaman mo kung lalaki o babae. Fayaqdi rabbuka ma syaa wa yaktubu al-malak. At pagkatapos nun, pagpapasyahan ng Allah kung anong gusto niya, at yun ang isusulat ng anghel. Wow. Kompleto. Kaya yung salita na sinabi ng Propeta Yujima'u khalquhu. Sabi,
bubuuin. Ano yung bubuuin? Kahit katulad sabi natin kanina mga kapatid, yung salita na ginamit ng Prophet Sallam na hindi niya sinabing ligay ka agad. Kung baka sabi niya, yung kumalat na sperm na nung pinaghalo ay kumalat sa sinapupunan ng babae, ng ina, pagkatapos nun, bubuuin. Yun ang binubuo. Kaya, dito sa hadis na ito mga kapatid, makita natin, yung unang hadis, unang pinaliwanag doon, yung panahon kung gaano katagal. Ibig sabihin, kung paano binubuo ng Allah subhanahu wa ta'ala, gaano katagal yung mga cells na yun ang magiging kabuuan ng tao. Katawan ng tao hanggang magiging unang-unang napakalit na mukha ng tao na pagkatapos yun ng lalaki. Pangalawa, yung pinaliwanag ng hadis at saka yung pinaliwanag ng versikulo ng Quran, yung yugto ng paglikha dun sa tao. Kaya, itong paliwanag na ito na pinagsamang Quran sa hadis ay tugmang-tugma sa ano man ang inabot ng mga scientists na kaalaman patungkol sa bagay na ito. Hanggat sa ito ay tiyak na, sigurado na ganoon talaga ang pagbuo ng tao sa sinapupunan ng babae. Ayon sa kung ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sa Quran, at sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith. Kumbaga, sigurado na ganoon na talaga. Kaya bilang himala ng Quran, si Prophet sallallahu alaihi wasallam hindi marunong bumasa, hindi marunong sumulat. Paano hindi paliwanag hindi galing sa Allah? Kaya yun lang sinasabi natin mga kapatid na manatili yung kaalaman na yun. Kasi pag ganun kaalaman mga kapatid, wala tayong mabasa kahit anong aklat. Kaya sinasabi natin Biblia na inakin ng mga Kristiyano aklat na galing sa Diyos. Wala nang paliwanag. Kung di mo kutamin sa Prophet ng Rasulullah na paliwanag. Okay. Yun ang patungkol sa bagay ng mga kapatid. Ang susunod na paliwanag natin na karugtong mong mangyari din. Bakit karugtong? Dahil patungkol sa pagpapasuso o pagpapadede ng bata. Gaano kahalaga ang turo ng Quran, turo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa bagay nito. Na ang mismong ina ang magpapasuso ng kanyang sarili anak. Allah. Kaya, siyempre, pinag-usapan natin yung bata. Paano bubuhay yung bata kapag sinanganak na? Ito naman ang pag-usapan natin. Okay. Sabi ng Allah sa Quran, Surah Al-Baqarah. Sabi ng Allah, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ. Sabi ng Allah, ang mga ina ay dapat na pasusuin nila ang kanilang mga anak ng 2 taon. Hawlayni kamil, 2 taon na kumpleto. Liman arada ay yutimma ar-radaa'a, sa sino man sa kanila na nais niya na mabuo yung kumpleto ng pagpadede ay 2 taon. Wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Sa oras ng pagpapasuso ng ina ay narapat naman dun sa ama, na siya ang gagasta. Yun ang tungkulin natin. Siya ang magbibigay ng lahat ng panggusto sa pangangailangan ng ina na napapasuso, pagkain at saka damit. Bil ma'ruf, sa makatarungan na pamaraan. Sabi niyo kung pangkaraniwang kinaugali-an. La tukallaf nafsun illa wus'aha, at hindi pinag-utusan ng sinuman sa anumang bagay maliban sa kung ang kaya niya. La tudarra walidatun biwaladiha, hindi pinapahirapan ng ina dahil sa kanyang sanggol. Wala mawludo lahu biwaladi, ganoon din yung ama, hindi din pinapahirapan dahil sa kanyang anak. Wa 'ala al-warith mithlu dhalik, at yung napag-usapan na yun ay obligasyon din ng tagapagmana. Sino tagapagmana? Kung sakaling namatay yung ama, yung tagapagmana nung namatay, siya ang kahalili na papalit na gagawa ng obligasyon na yun, ipapasuso yung pangailangan ng ina na nagpapasuso. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. Kung sakali, nalaisan nilang patigilin ang pagpapasuso yung bata, maaaring hindi pa nabuo yung 2 taon, gusto nilang patigilin, at napagkasunduan nilang 2, ay hindi wala rin silang kasalanan. Ibang ibig sabihin doon,
Ibig sabihin, hindi siya obligado na kailangan dalawang taon. Pero ang punto dito, hanggat maaari, kailangan ang bata, ang unang-unang ikabubuhay niya, ay ang gatas ng kanyang sariling ina o kanyang ina. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. Kung sakali naman, na gusto niyo na makapagpasuso ang inyong anak o pasusuin ang inyong anak ng ibang babae, ay wala, hindi rin kasalanan. Ibig sabihin, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinadala sa Bani Sa'ad. Doon siya sa unang-unang, dahil na sa yun ang nagiging kaugali ng mga taga-Makkah. Kaya hindi ito, kumbaga hindi ito bagong ugali na ang sanggol. Ang mahalaga dito, yung gatas ng babae at unang-unang ikabubuhay ng bata. Idha sallamtum ma ataytum bil ma'ruf, at kapag binigay niyo ang karapat-dapat na bayad dun sa nagpapasususin, hindi libre. Okay. Wattaqullah. Matakot kayo sa Allah, wa'alamu anna Allah bima ta'maluna basir. At alam niyo, dapat niyo mabatiin na Allah subhanahu wa ta'ala ano ang ginagawa niyo ay alam niya. Ito Surah Al-Baqarah, ayat 233. Dito sa ayat ito, ay makikita natin sa mahabang versikulo ng Al-Quran, Surah Al-Baqarah, kung gaano kahalaga ang pagpapasuso ng sanggol sa gatas ng ina. At sa pamagitan nito ay malaking proteksyon. Unang-una, kalusugan ng bata. Ang pinakakalusugan ng bata ay ang gatas ng ina at malaking proteksyon sa kanya sa maraming sakit. Higit pa rin mga kapatid ay yung pangangailangan ng mismong ina na kailangan makapagpasuso ng kanyang anak. Kaya ito yung bibigyan natin ng konting paliwanag mga kapatid. Ay ang sitwasyon ngayon. Ibig sabihin kasi itong katuruan na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala ay marami nang sumasalungat. Nabanggit o naipaliwanag ng isang international health organization na umabot ng mahigit 10 milyon na mga sanggol na namamatay taon-taon dahil sa sakit sa kanilang digestion system. At ang umpisa naman, sila magtatay at pagkatapos nun, maraming namamatay. Kaya umabot na may 10 milyon taon-taon ang mga batang sanggol na namamatay dahil sa ganung sakit. At ayon sa pag-aaral ng International Health Organization, ayon sa kanilang pag-aaral, karamihan sa mga ito, mga sanggol na ito na namamatay, ang dahilan ay ang mga sanggol na ito, ang kanilang dinidede ay yung artificial na gatas. Artificial. Hindi sa pamagitan ng gatas ng ina, at itong artificial ito, bukod sa artificial na nga, maaaring totoo gatas ng baka, maaaring gawa-gawa lang, hindi naman totoo ng gatas ng baka. Ito ay, kumbaga, hindi na sterilize. Kumbaga talagang aasahan mo na magpagmumula ng sakit. At itong mga ganitong organisasyon na international, nakikita rin nila, dahil sa kanilang paniniwala, na ang sino mang sanggol na pinasuso ng kanilang, mga sanggol na pinasuso ng kanilang mga ina, sa loob ng 2 taon na ayon sa sinabi sa Quran ay sa kahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pagliligtas sa mahigit 10 milyon kabataan. Ibig sabihin pagpasuso ng mga ina ay ibig sabihin niligtas nila ang mahigit 10 milyon na mga kabataan na mamatay taon-taon dahil sa ganung sakit. Ibig sabihin ang pinakakalusugan pala ng bata. Siyempre, balikan lang kung ay hindi malusog, hindi dapat na. Pero sa normal na sitwasyon, kailangan ang bata ay gatas ng ilang kanyang unang-unang ikabubuhay. Actually, itong pag-aaral ng mga kapatid, marami pang mga nagiging resulta na magugulat tayo. Okay. Meron tinatawag na al-luba. Al-luba, di ko matawag sa kanila sa English. Yung unang-unang gatas na lumalabas sa ina.
Ano tawag po? Nakakita ko guys, hindi ako sigurado eh. Ito yung lumalabas sa sabihin yung gatas na unang-unang gatas na nanggagaling sa dede ng ina, pagkapanganak niya agad. Ito ay tumatagal ng ilang araw, 2 hanggang 3. Ito ay napakahalaga na kumbaga parang unang-unang vaccination sa bata. Diba? Dahil nilalaman itong gatas na ito, ang vaccination na parang pinapakuli bata para makalayo sa ng sakit. At ito ay, kumbaga, nilalayo ng bata sa maraming sakit. Ano ang pagtataka mga kapatid? Ito ang pagtataka sa history ng Islam. Kasi, sa dinami-dami ng mga nagiging doktor ng medicine ng mga Muslim ay sumalungat sa ganitong kaalaman. Maliban sa isang grupo. Grupo ng mga scholar ng Shafi'iyya, yung mga naunang mga Shafi'iyya, yung mga taga-sunod ni mga estudyante ng mga Shafi'iyya. Sila lamang ang nagsabi ng kahalagahan nito. At ipinagutos nila, yung mga scholar nila ng mga Shafi'iyya, na kailangan, kapag sa bata, hindi maaaring wala siya anumang kakainin kundi yung gatas mismo ng kanilang ina na unang-unang lumalabas. Pinagutos pa nila. At katuwiran pa nila, kung gusto mo mabuhay ang anak mo, kailangan ang unang-unang gatas ng ina, paglabas niya, ay talagang yun ang unang-unang pasok sa kanilang katawan. Kaya nakapagtataka kasi sila lang, ayaw sa mag-aaral ng mga scholar Islam, sila lang, samantalang yung mga kilala ng mga doktor, mga scientist, o mga doktor ng mga Muslim, katulad nila Ibn Sina, Ibn Nafis, sa kayo iba pa, si Ar-Razi, at sa kayo marahil pang iba, walang nagsabi ng ganito. Kung yung mga scholar ng Islam na mga estudyante ng Imam Shafi'i, sila lang ang nagutos ito. Ibig sabihin nun, para baga pinapakita sa atin natin, ang turo ng Islam sigurado, manatili, at sigurado talaga, meron mga kaintindi, hindi kailangan na ikaw ay doktor o scientist o alam mo lang pinag-aralan mo. Kasi kung paano nakita yung na gano'n talaga ang dapat, na kung saan tugmang-tugma sa sitwasyon na napag-aralan ng mga scientists na ngayon, ayun ay isa na nakapagtataka. Okay. Kaya, yun nga, yung mga naunang mga doktor ng mga Muslim, at saka yung mga hindi Muslim din, na pinagpabawal pa nila, na sabi niya, ilalayo yung bata sa kanyang ina sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Na hindi mo na siya niliri sa kanyang kahit maraming gatas ang kaya ito ay paniniwala. Itong paniniwala ito na kailangan ilalayo yung bata sa pagkapanganak sa kanila sa kanyang ina. Ito ang paniniwala na maraming doktor, Muslim o hindi, at yun din ang kaalaman na kumala sa mga hospital. At sabi pa nga na maaari ka ngayon, meron pa rin gano'n, na kailangan sa loob ng 4 na oras hanggang 8 oras ay kailangan ilalayo yung sagot sa kanyang ina. Na ito ay patuloy na sinusunod, ganito paniniwala, hanggang 70s sa Europe at hanggang 80s sa katulad ng sabihin dito sa third world ng mundo, sabihin itong mga mahirap katulad natin, ay hanggang 80s ay gano'n pa rin ang turo. At maaaring hanggang ngayon, ay meron pa rin ang kanilang paniniwala na ibang mga doktor na kailangan talaga na hindi dapat na masusunod bata yung unang-unang gatas na lumalabas sa ating yung pala ay unang-unang vaccination. Unang-unang. Kaya, itong gatas na ito na lumalabas sa sinapupunan ng ina, sa dede ng ina, sa unang-unang pagkapanganak niya, ito ay marami. Ha? Natatandaan ko nung ako'y bata pa, nakita ko natin, pagpanganak niya, yung gatas talaga, ang hirap kontrolin sa unang-unang mga araw na yun. So, yung marami siya. Nakumplito ito ng mga protein. At nandun din sa gatas na yun ang tinatawag na sa termino ng English na immunoglobulins. Yun ang tawag ng mga recruit doon.
immunoglobulins. Immunoglobulins. Yun ang tawag nila, term ng mga doktor. Nanonood sa, ibig sabihin, iba talaga, yung unang-unang vaccination na dapat na makuha ng bata. Kaya, ngayon, bilang maiksing pagpapaliwanag sa kahalagaan ng bagay na yun, ang mga doktor, mga nag-aaral ng medisina, ay may nabanggit sila na 18 kahalagahan para sa sanggol na kahalagahan ng kanilang pagdede ng unang-unang gatas o ng gatas ng kanilang sarili o kanilang ina. 18 nabanggit nila, pumili lang dito ng ilan. Isa dito, sabi ng mga doktor, dahil ang gatas na nila ay malinis. Talagang malinis siya na malayo sa anumang mga virus, anumang mga bacteria. Hindi mo na kailangan i-sterilize dahil malinis na siya. Samantalang yung ibang gatas ay nagiging sanhin ng maraming sakit. Okay. Isa rin sa kahalagaan ng gatas na ito, na nabanggit ng mga doktor, nandun ang isang bagay na kung saan naglalayo ng anumang toxin. Anumang toxin na pumapasok sa katawan ng bata ay talagang parang vaccination siya. Isa pang kahalagaan doon ay hindi kapag ang bata ay nakadili ng gatas ng kanyang ina o gatas ng babae, ay malayo siya sa maraming sakit na katulad ng mga yung madaling pagnasugatan, madaling magkarasis, yung mga ganong sakit ng balat. At maraming iba. Katulad sinabi ko kanina sa mga kapatid, 18 kahalagahan ang nabanggit ang mga doktor patungkol sa kahalagahan ng gatas ng ina na pinili ng bata. Okay. Doon naman sa kahalagaan ng pagpapasuso ng ina, yung kahalagaan ng mismo sa ina mismo, sa babae, ay meron sila nabanggit na 11. Isa sa mga kahalagaan nito ay kumbaga practical na kaalaman, practical na turo, na dahil sa hindi na kailangan ihanda pa ng ina, pag-iti pa ng tubig, kumbaga mabilis, mga ready ka agad at malinis. Isa sa mga kahalagaan nito ay ayon sa kanilang pag-aaral, ito nakapagtataka. Kapag ang babae daw ay nagpapadede ng kanyang sariling sanggol, kaagad babalik ang kanyang katawan sa normal. Ibig sabihin, yung nabago ng pag-buntis niya, na sabihin mo na balat niya, lahat-lahat. Sabihin, babalik sa pinaka-normal yung kanyang katawan na mabilis. Actually, ngayon ko lang mabasa ito. Ganun pala. Kasi di ba, katulad ng mga artista sa atin, pagkatapos mo na, gusto na bumalik ka agad sa pinakamagandang katulad ng mabalik ka sa normal. Isa rin sa nakukuha dito na napapatunayan ng mga doktor na ang babaeng nagpapasuso ng kanyang sariling sanggol ay malayo sa sakit na katulad ng cancer sa suso. Sa iba pang mga cancer katulad ng cancer sa matrace. Ibig sabihin ng mga babae na nagpapasuso ay napapalayo sa mga uri ng sakit. Higit sa lahat, mga kapatid, ito ay malaking bagay sa financially. Bakit? Kasi ayon sa pag-aaral din, ang third world sa mundo, sabihin tayo ng mga mahirap, ang naibabayad natin sa gatas na artificial ay umabot ng mahigit $2 billion taon-taon. Ang more than $2 billion taon-taon ang naibabayad natin sa nagastos natin sa artificial na gatas. Okay. Kaya hindi ko kasapat yun. Nakaalaman para malaman natin na mas higit
na nakakabuti sa atin kung susundin natin ang turo ng Quran at turo ni Prophet Muhammad SAW na ibig sabihin mga kaalaman na matagal nang kumbaga hindi lang direct na pinapaliwanag sa atin ng mga Quran, pero napag-alaman, yun pala ay nakakabuti sa atin. Okay, ang pinakahuli na may paliwanag natin mga kapatid, bago tayo magtatapos sa susunod na meeting natin, yung epekto, magandang epekto ng pagsasala sa katawan ng tao. Bukod dun sa, kumbaga, spiritual na kahalagahan ng sala, yung sa physical natin na pangangatawan, kung gaano kaganda ang epekto nito sa atin. Okay. Isang napakahalaga dito kasi nagawa ay kasalanan kung tanging mga Muslim lang ang gumagawa. Ano kaya? Ang sujud. Isa sa napakahalaga ginagawa natin sa pagsasalanan, pagsusujud natin. Sinabi na sa Quran, "Waqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Surah Al-Baqarah ayat 43. Sabi ng Allah, isagawa niyo ang sala at magbigay kayo ng obligado tawang bawat tinatawag na zakat at yuko kayo kasama mga nagbiyuko. Okay, sa hindi sa pamaraan din na halos tayo din ang gumagawa. Isang ayat ng Quran, sabi ng Allah, Surat Al-Hajj, "Ya ayyuhallazina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Okay, mga naniwala? Irka'u, yumuko kayo. Wasjudu, magpatira pa kayo, magsugid kayo. Wa'budu rabbakum, sambahin nyo ang inyong tagapaglika. Waf'alul khair, at gumawa kayo ng kabutihan. La'allakum tuflihun, upang kayo ay magtagumpay. Okay. Dito sa, kumbaga, physical na pangailangan natin, o sabihin, kapakinabangan natin, napag-aralan o natuklasan ng mga nagsusuri na ang mga matatanda na kung saan sila ay tumanda na nagsasala. Sabihin, sila ay nabubuo na yung 5 sala. Natuklasan, napag-aralan, na itong mga ganitong mga matatanda na nag-umpisa sa pagkabataan at tumanda ay nagsasala. Sila ay mga malakas ang pangatawan, malusog, pati ang isip, hanggat pagtanda nila. At ito talaga mga kapatid, wala akong nakita talagang nakakumplito ng sa mga pagkabata na naging ulyanin o naging... Actually, hindi naman sa pag-aaros. Kumbaga minsan, hindi naman pagkukuli ng barko. Pero ang tatay ko, hindi naging ulyanin. At hindi rin naging mahina na hindi na kaya pumunta sa masjid. Hanggang sa kahuli-huli ang edad niya, nakakarating pa siya ng masjid. Namatay ang tatay ko, 96 years old. Pero hindi na umpisa ng pagkabata. Doon lang umpisa nung dumating ang Islam sa kanila. Sabihin kasi, nung mga nalang panahon kasi, hindi naman ganun kaalat yung talagang kamang katuwa. Okay. Meron paliwanag dito ng isang babasahin natin, isang doktor. Sabi niya, bilang pagpapakita ng kahalagahan ng gawain sa Islam, ay gumawa kami ng pag-aaral bilang comparison sa pamamagitan ng pangkaraniwang na exercise at saka sala. Yung exercise at saka yung pagsasala natin. Ano ang natuklasan nila? Sabi nila, yung ating pag-aaral, nakikita natin, ayaw din sabi niya sa mga maraming source na galing sa ibang mga tao, lalo ng mga kanluranin ng mga bansa, na napakalaking halaga ang ibinibigay sa atin ng pagsasala, lalo kung mag-upisa sa pagkabata. Dahil siyempre, pusa tayo ng pagkakasal, sabi niya, muro oladakum bisabain, wadribum alaiha bi'ashar. Utusan yung inyong mga anak na mag-upisa ng pagsasala ng 7 taong kulang pa lang. At pagdating ng 10, paluin nyo kapag hindi. Yun. Ibig sabihin, maaga. Dahil na pag-aralan na ito ay, unang-una, ang maagang pagsasala ng tao, hanggat siya tumanda ay tuloy-tuloy na ng pagsasala, ay malaki ang naitutulong sa atin na ibig sabihin yung masasanay tayo sa 20 kilos, yung 20 kilos tayo, exercise. Na ibig sabihin, itong ginagawa natin na galaw, kilos sa pagsasala, ay ibig sabihin, nagbibigay sa atin ng
malaking kapakinabangan na katulad ng ginagawa natin sa katulad ng ginagawa natin sa sala. Ibig sabihin mo, dapat na mayroon na magiging bunga ng gawain natin. Ibig sabihin, ang sinasabi dito, yung sarap na exercise din. Okay. Ano nga, napag-aralan? Sabi nila, napag-aralan na ang pangailangan natin, yung trabaho, yung obligasyon o gawain ng utak natin na isa sa napakahalagang parte ng katawan natin, tinatawag na utak, ay kabilang ito sa pinaka mahalagang parte ng katawan natin, tinatawag na utak, na kung saan ito ay gumagalaw, gumagana, kumbaga sa makina, sa pamamagitan ng tamang sirkulasyon ng dugo. Siyempre, kasi kapag hindi nag-sirculate ng dugo, ay hindi tatakbo yung utak. Na kung saan, itong tamang pag-sirculate ng dugo natin ay nagbibigay ng lakas at magandang paggana ng ating utak. At kabilang dito, sabihin, doon sa bukod sa ordinaryong sirkulasyon ng dugo natin, meron pang nilikha ang Subhanahu ng isa pang sistema ng sirkulasyon ng dugo na extra. Meron pang extra na kung sakaling mahirapan na yung ibang sirkulasyon na kasama na yung utak doon, pero extra na parang talaga sa utak. Kaya itong extra na ito na parang talaga sa utak ay gumagana kapag kailangan. Gumagana ito kapag kailangan. So pagdating ng pangailangan natin, ito gumagana. Okay. At yung self-present dugo natin ay automatic yun na ang kanyang pagtakbo, yung pag-ikot niya, na hanggat ito ay makarating sa ating utak. At ito ay ibig sabihin, patuloy na ganoon ang kanyang ikot, kanyang trabaho sa iba't ibang pagkakataon. Okay, napag-aralan ibig sabihin sa pag-research ng mga doktor, na yung mga tao na meron silang talagang matinding exercise na ginagawa, na yung sobrang exercise, minsan meron siyang side effect o meron siyang negatibo na nagiging bunga sa ating katawan, yung sobrang exercise. Samantalang ang sala, hindi yung pinisabihin na ang sobrang pagsasala ay makakapit sa katawan. Ibig sabihin, una-una, yung sala natin, generally, ay talagang napakaganda sa ating katawan. Kaya yung sala na ginagawa natin ay tumutulong dun sa pag-circulate ng dugo. Na ibig sabihin, itong pag-circulate ng dugo na direct dun sa utak natin. Kaya yung exercise, kapag sobra, sabi ng paliwanag ng mga doktor, yung exercise kapag sobra, yung circulation ng dugo natin ay naapektuhan yung para sa utak dahil dun sa sobrang galaw ng katawan natin naagaw ng ibang mga muscles, ibang mga nangailangan ng circulation ng dugo kapag yung exercise ay matindi. Kaya naagaw yung pangangailangan ng utak na kailangan na makarating doon yung dugo, hindi kung may napapuwasan o ibig sabihin hindi nakakarating. Okay. Isa rin sa mga yun ang unang apekto ng exercise. Hindi na sabi na ng paliwanag nito, hindi naman nahulugan ito kung bawal namin exercise. Pero sinasabi namin yung pagkakaiba. Sabihin yung sobrang exercise, gano'n na mangyari. Sabihin yung naagaw ng sobrang exercise, ang dapat na sirkulasyon ng dugo na makakarating hanggang doon sa utak. Pangalawa, sabi niya, karamihan sa pangyari ay yung oxygen na nagpapadami ng dugo ay ganoon din
natin kapag yung hinga natin, yung hingal natin ay malakas. Kasi yung hinga natin oxygen pa rin Kaya kapag masyadong mabilis, napabawasan yung pagdating ng oxygen sa utak natin na yun na nagpapa-circulate yung ating dugo. Kaya dahil doon, yung dugo na dapat na makarating dun sa utak natin sa tamang pamaraan ay napabawasan gawa ng oxygen natin na punta sa ibang lugar. Na kung saan ang oxygen na yun ang kumukontrol dun sa pag-circulate ng dugo. Okay. Isa rin sa nagiging bunga ng pag-aaral ito na nakikita na maraming mga matinding exercise na madaling mawala ng malay. Actually, naalala ko ito, nung nabasa ko ito, naalala ko ito isang suntok na ni Pacquiao kay Hatton, bagsak na napakabilis. Na di ba minuto wala siyang malay? Sabi ko, sabi, madali yung mga malakas daw sa exercise. Madaling mawala ng malay. Madaling makulaps. Baka pa naman si Hatton. Sabi, nakusapan natin, pero yung katotohanan ba? Ganun na kabilis. Tinamalan dito. Di ba minuto, hindi nag-isip? Allah. Kaya nung binabasa ko, sabi ko, tama na. Makailan lang yung nangyari. Diba? Kaya, isa daw sa mga nakikita ng makaroon, yung mga matitinding exercise, madaling makulaps. Okay. Samantalang, ang sara ay hindi gano'n. Samantalang, sara natin 5 beses. Meron ba exercise na 5 beses? Sara lang, diba? Okay. Yun ang una. Pangalawa, na nangyari dun sa ganung sitwasyon na nakita rin ng mga doktor ay yung mga malalakas na kanilang exercise ay nawawalan sila ng control. Ibig sabihin, yung control sa kanilang yung circulation ng dugo, minsan, sinisisi nila yung uri ng exercise. Sabihin, sabi na kasi exercise may ganito. Pero yun ay natural na mangyari. Yun nga, katulad ng paliwanag natin, na yung exercise, nababago na yung circulation ng dugo at saka yung oxygen ay sa halip na punta sa packet sa utak na napunta sa ibang muscle, ibang dahil sa kailangan gumagalaw. Okay, pangatlo na naging result na rin ng pag-aaral na sabi na karamihan sa maraming mga namatay sa heart failure yung speaking mga magaling exercise. Actually, naalala ko rin yung mga kapatid. Sabi, bilang katibayan ba dun sa ang tiyuhin ko, na asawa ng tiyahin ko, ay na-champion bilang runner sa Thailand, sa Southeast Asian Games. Champion sa pagtakbo. Siya ay Philippine Navy. Ay kinamatay niya, may heart failure. Hindi namin siya napag-alaman kasi naging mataas ang dugo. Kung kaagad. Kasi anong exercise? Kasi pag matigil yung exercise, hindi mawawala yung kanyang bilis sa takbo. Yun ang kanyang kinamatay. Kaya sabi ko, tama rin yung sinabi rito na. Yun nga, karamihan sa mga namamatay ng heart failure, yung mga matitinding exercise. Okay. Kung sa sala na lang usapan natin mga kapatid, sa sala anong meron? Paano yun ang pinag-usapan natin ng exercise? Sa sala, ano ang meron doon sa sala na kung saan, paano na napapaganda ang circulation ng dugo natin? Sabi dito, sa pamagitan ng sujud natin, sa pamagitan ng sujud, ay yung oxygen na para kumukontrol o sabihin nagpapatakbo ng circulation ng dugo, ay naging madali ang kanya pag-circulate dahil nakasujud tayo. Okay. Kaya, ibig sabihin nun, yung pagpasok ng oxygen sa kayong dugo sa utak natin ay nagiging nakukumpleto gawa ng pagsujud natin. Actually, subukan nyo mga kapatid kasi actually matagal ko na nabasa to. Subukan nyo na yung talagang yung time team na nandun ang kusyo sa sala.
Kung ano yung pakiramdam ng katawan, kahit di ka, katulad ko na may sakit. Maramdaman mo yung sarap ng pakiramdam habang ikaw ay nakasujud. Hindi lang pala, yun ay spiritually, pati physically. Bakit? Kasi yun nga, kapag ang tao na nakasujud, yung oxygen, na ibig sabihin na at saka yung sirkulasyon ng dugo ay madaling nakakaabot sa utak kapag tayo ay nakasujud. Isa rin sa nakikita ko, sabi niya kapag yung tao ay nakasujud, buong parte ng katawan natin ay papunta sa baba. Kaya yung sirkulasyon ng dugo kumakalat sa buong katawan. Sa buong katawan. Hindi lang sa utak. Bukod sa utak, ay napapakalat niya sa buong katawan. Pagkatapos, yung oxygen na ibig sabihin na, yun nga, ito tulad paliwanag ko kanina, yung nagpapatakbo ng dugo natin, kapag tayo ay nakasujud, ay maganda ang kanyang pag-circulate. Isa sa naging dahilan, dahil daw, naiipit ng tiyan natin ang ating baga sa pagsujud. Yung bituka natin, yung natin, lamang loob natin, naipit yung baga natin kaya yung nagpapam. Yung sabihin kung saan yung puso natin, saan yung baga natin. Kaya, yung dito sa dibdib natin, kaya yung pagpump ng hangin, ng oxygen, ay napalakas gawa ng pagsujud natin. Kaya yun yung mga kahalagahan na mayroon dun sa pagsujud natin. At dahil dun sa pagpapump nung sabihin yung puso natin, yung dibdib natin, dahil dun sa pag-naibig sa pamagitan ng loob natin na kaibig gawa ng pagtayo ng sujud, yung circulation ng dugo ay nakukumpleto. At isa pang mahalaga din, sabi na yung paulit-ulit na yuko, sujud at tayo, yuko, sujud, tayo na ginagawa natin sa pagsasala ay natutulungan ang pagbalanse, nababalanse bukod sa napapaganda yung circulation ng dugo dahil sa napapaganda yung pagdating ng oxygen na napapasirculate ng dugo natin, nababalanse paggawa ng paulit-ulit na sujud, upo, tayo, yuko, sabihin yung paulit-ulit na yun, nababalanse yung takbo, yung circulation ng dugo natin dahil sa ganong sitwasyon. Kaya, bukod doon, sabi niya, doon sa circulation ng dugo natin kapag balanse na siya, nakukontrol din niya na hindi naman sumusubra yung dating ng dugo, yung circulation ng dugo sa utak natin, nakukontrol niya. Kapag nakontrol niya, sabi nakontrol ng tamang balanse nung takbo, nung sabihin circulation ng dugo natin, kapag nakukontrol niya yung nagdali tamang balanse niya, at yung tamang balanse nakukontrol niya yung sobrang pagbulok ng hangin at saka yung dugo, pataas dahil sa pagsubin natin. Kapag balanse na siya, nakukontrol niya. Kapag nakukontrol niya, yung pangalawa, yung extra na circulation ng dugo, na yun naman ay nagpapump dun sa mga ugat na hindi na lalagyan ng dugo, gumagana. Gumagana. Sabi na, yung extra na ito, kapag hindi gumagana, kapag tumatanda na tayo, nawala na siya ng saysay. Kapag nawala ng saysay, dun nangyari yung, siyempre, ugat yun eh. Kapag nawala siya ng saysay, dun nangyari yung, minsan di mo naman magalaw yung mo, kumbaga yung kamay mo, hindi na masyadong magalaw-galaw, yung paa mo, yung pumo, mahirapan ka na pag tumayo ka. Dahil dun sa ugat na yun na, kumbaga, hindi na-abutan ng dugo, dahil hindi na kumbaga kasi hindi nagagalaw sa tamang paggalaw. Kaya ang pinaka-kailangan ko dito mga kapatid, yung tamang paggalaw na yun, sa pamagitan ng pagsujud, na inutos na para sa atin, yun ang pinaka-tamang exercise na dapat natin gawin. Kaya, ano napulot natin dun sa pag-aaral na yun? Unang-una, nakuha natin dun sa pag-aaral na yun. Unang-una, na napagalaman natin ang pagsasala natin ang tumutulong sa pag-circulate ng dugo natin hanggang pagkarating sa utak natin. Pangalawa,
pagbigay ng lakas o sabihin napapagana ng sala natin, yung extra na na extra na mga sabihin kung saan doon nagsisirculate ng dugo, sabihin mga ugat na napapagana ng sala natin na napapasukan ng dugo. Gawa no? Pagsasala natin, lalo na yung kapag tayo nakasujud, kasi lahat ng dugo ay madaling pumunta sa iba't ibang parte ng katawan natin. Kaya natutulungan niya, napapangalagaan yung iba pang mga lugar na kung saan doon nagsisirculate yung dugo natin, yung extra, lalo-lalo na yung extra na yun ay gumagana kapag tumanda na yun, siyempre, yung extra kasi katulad ng gulong. Kapag yung sila na yung lumang gulong, di kailangan ng pamalit. Ibig sabihin yung surplus ng dugo natin, yung pumupundo ng surplus ng dugo natin, kapag matagal na, hindi na gumagana ng katulad ng dati, kaya doon kailangan bumalik pa yung pamalit. Nangyari yung papagano ng pamalit na yun, kapag tayo ay nagsasara o nagsusujud. At isa na sinakuha natin doon, nakukontrol niya yung tamang balanse na automatic na balanse nung pag-circulate ng dugo natin. At dahil doon, ay nailalayo tayo sa mga masamang epekto ng katulad ng exercise. Ang sabihin, ang punto kasi ng mga doktor, kahit sabihin pa natin nag-exercise ka, o sabihin natin, trabaho mo ay talagang nakakapagod, pagkasalan mo, yung epekto ng exercise mo, meron sa hindi magandang epekto, o yung epekto mo sobrang galaw mo gaya sa trabaho mo, napabalansi kapag ikaw yung masakit. Wow. Kaya yun ang bukod dun sa siyempre, yung espiritu na kuha natin sa sala. Pero sabi nung doktor na nagpaliwanag nito, hindi na ang nahulugan na pinagbabawa natin ng exercise, hindi yun, ibig sabihin. Kaso nga lang, kinukumpara natin yung mga sitwasyon. Kaya lahat ng sinabi ng doktor na nabasa ko, ay meron akong kumbaga buhay na halimbawa, katulad sabi niya, madaling mawala ng malay ang mga nag-exercise, katulad na katatapusan ng isang tapik na ni Pakil sa ni Hatol bagsak agad, 5 minuto, nawala ng malay. Pagkatapos yung sinasabi nila na karamihan sa mga kumbaga yung puso, yung sabihin yung mga tao na namatay sa heart failure, yung mga magaling sa exercise. Yun ang katulad sinabi ko sa inyo, nagulat din ako kasi yung tiyuhin ko na namatay sa gano'n dahilan, ay, wala siyang sakit. Wala siyang sakit. At hindi rin namin pag-alaman, matasa ka na yung dugo. Pero gano'n na. Wala ka. Kaya, yung sabihin nun, mga ganito ka pala yung naman, kapag pinag-aral natin, makakita tayo mga magandang halimbawa, nakita natin na totoo nga talaga yung kung gaano mahalaga, yung puro na kasama ng sa atin. Kaya po tulong mga kapatid, bukod sa kahalagaan ng sala, spiritually, physically, ay exercise. Na pinakamagandang exercise na walang side effect, walang negatibo na epekto, kundi positive lahat. Kaya maraming salamat sa mga kapatid. Sa susunod, iba na naman pag-usapan natin, hindi sa katawan natin, sa iba na naman sa labas ng katawan natin. Sa bahat na lang natin. Exercise na tayo.